Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's guys, word of the day. Sayang ang tattoo mo. Ito yung mga binitawang salita ni Jerry Baha. Ito pong host, veteranong broadcaster. Kasama po ni Katunying dyan po sa 2x2. Sabi ni Jerry Baha kay Mayor Baste, sayang ang tattoo mo. Sana maging aral ito sa mga matatapang at sa mga may tato. So hindi po lahat ng may tato ay matatapang. Marami nga ako nakita dun sa Bilibid . Marami po may tato pero kaya lang po nagpatato kasi po ay may bayad. Ganun po yun . Minsan yung mga tato, babayaran ka tapos ipatatato mo dun sa katawan mo. So hindi naman ibig sabihin nun matapang ka. Meron naman talagang ang daming tato, nagtatapang-tapangan lang pala. Hindi pala totoong matapang. So, pag-usapan nga natin itong pag-atras. Sasabihin ng mga DDS, di naman umatras . Anong hindi umatras? Yung kondisyones, imposibleng kondisyones ni Baste Duterte para matuloy ang laban, yun ay pagpapatunay na siya umaatras sa laban at ayaw niyang labanan si Torre. Pero bago yan mga kababayan, bago natin pag-usapan itong isyong ito, ay meron lang po tayong good news ito mga kababayan. Good news po, kasi po katatapos lang po ng tayo sa lantain ng bagyo at ngayon medyo maganda na po ang panahon, medyo sumisikat na dito sa amin yung haring araw. Kaya naman marami pa rin po ang apektado, may mga lugar na hanggang ngayon ay binabaha pa rin. Kaya ito pong si Martin Romualdez mga kababayan, Tingog Party List ay nag-set aside po ng 360 million AKAP funds for typhoon aid and relief operations. Ganyan po dapat ang ating mga public servant, mga public government officials. Hindi yung babakasyon-bakasyon lang. Pero kasi tayo ewan ko kung kilala nyo, nagbabakasyon lang. Imbis na tumulong dito sa ating bansa dahil nga binabayo tayo ng bagyo at marami na pong apektado, marami pong nasalanta, mas pinili pang manatili dun sa ibang bansa at mag-rally-rally. Di ba? Imbis na dito siya tumulong sa ating bansa, wala . Kaya sayang po talaga yung pinapasweldo natin dun sa taong yun. Kilala nyo na yun kung sino. Ang pinapagtrabaho niya, yung kanyang spokesperson. Dapat yung spokesperson dyan sa kanilang opisina, dapat siya na lang ang pumalit . Kasi yung isa, nando nagpag-ala-gala, pa-easy-easy, pa-aya-ayahay, habang itong kanyang mga tao dyan sa kanyang opisina, ay tumutulong daw kasi dun sa truck merong nakalagay na opisina niya di ba? So, dapat yun na lang ang pumalit. Office of the spokesperson. Total yun naman ang kumikilos di ba? Kaya mga kababayan, ilagay natin doon sa mga posisyon yung talagang meron pong puso para sa taong bayan. Hindi po yung puro sarili lang ang iniisip. Kagaya po nito ni Martin Romualdez, pati na rin itong Tingog Party List. Ayan ano ang ginawa nila? Nagtabi na sila 630 million para ayuda para sa Kapos ang Kita Program, funds, family food packs, and other relief items for the benefit of 36 congressional districts that were affected by the recent heavy rains and floods. Ayan mga kababayan. Sino-sino ba ang namamahagi ng tulong? Ang opisina ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, pati na po itong Tingog Party List. Sino pa tumutulong? At itong AKAP and Relief Assistance ay i-release po ng Department of Social Welfare and Development under Secretary Rex Gatchalian. So, bawat congressional district po, yung 36, ay makatatanggap ng 10 milyon direct financial aid intended for residents affected by flooding, displacement, and other related emergencies. So yan mga kababayan, dapat ganyan ang ginagawa ng ating mga public government officials. Kayo mga halal ng bayan. Mahiya naman kayo doon sa mga taong bumoto sa inyo. Gayahin niyo itong ginagawa ni Speaker at nung
at tingog party list at iba pa, alam ko marami po kumikilos sa tumutulong. Yung isa namang office of the spokesperson meron tumutulong pero yung mismong yung mismong pinuno nila wala dito sa Pilipinas. Anong klase 'yon? So ayan mga kababayan, maraming salamat kay Speaker Romualdez, Tingog Party List at sa lahat po ng mga grupong tumutulong po sa ating mga kababayan. Batikos kayo ng batikos kay Martin, batikos kayo ng batikos sa Tingog Party List. Tapos kayo, wala naman kayo ginagawa. Ito nga sila, tumutulong nagtabi na ng pondo nila para lang maibsan ang konti, ang paghihirap na nararanasan ng mga biktima ng bagyo. Sabi dito mga kababayan, this is just the beginning of our coordinated disaster response. Malayo pa mararating ng tulong na ito at hindi pa ito ang huli. Meron pa palang kasunod dito. Ang importante, agad nating naramdaman ang pagtulong ng Administrasyong Marcos. Ayan mga kababayan. So marami pa. Umpisa pa lang pala to. Grabe naman. Umpisa pa lang. Ano pa? In addition to financial aid, relief packs, ayan, nakaready na for mass distribution. At sa mga naman, sa ibang lugar, itong Tingog Hot Meals for evacuees sa mga evacuation centers, nagbigay po sila ng yung mga pagkain na mainit kasi importante po yan, sobrang lamig na kailangan bigyan sila ng mainit na lugaw, noodles. So, malaking tulong na po yan kaysa doon sa wala na nandun lang sa ibang bansa. Yung mga nasa eskwelahan, covered courts at mga temporary shelters. Sabi ni Speaker, nais natin iparating sa bawat apektadong pamilyang Pilipino na sa panahon ng kalamidad ay nandito ang gobyerno ni Pangulong Marcos para tumulong. Lahat ito ay paalala na hindi kayo nag-iisa. Kasama nyo kami sa bawat takbang ng pagbangon. Alright? Ay, hindi na natin babanggitin ito, maraming pangalan na to. Basta itong effort na ito, ang pagtulong po ay syempre sa inisyatibo ni Speaker Martin Romualdez at ng ilang mga congressman. Kaya saludo po sa mga kongresista na tumutulong po sa ating mga kababayan. Alright, so balik tayo dito. Sayang ang tattoo mo. Ito yung sinabi mga kababayan ni Jerry Baha. Hindi pa man natutuloy ang tinaguriang charity boxing match sa pagitan ni Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at Philippine National Police PNP Chief General Torre III ay tila bugbog sarado na. Sino? Bugbog sarado na ang alkalde dahil sa kaliwat kanang pagbatikos na inaabot nito sa mga kilalang media personalities. Wala, duwag Pero may ikaw naghamon, tapos bigla kang aatras, magbibigay ka ng kondisyones na imposible. Nako. Sayang ang tato. Nako, Mario Josep. Ayan ang naging reaksyon ni Baha nang mapanood ang video ni Mayor Baste kung saan naglatag ito ng kondisyon kay Torre upang matuloy ang kanilang pinananabikang charity boxing match na ipinanukala ng general na gawin sa Rizal Memorial Coliseum sa linggo, July 27. So sayang 2 days na lang. Imbes na tanggapin ang payag ni Torre na handa itong sumabak sa 12 rounds ng boxing, hinamon ni Baste ang PNP chief na kumbinsihin muna si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglabas ng direktiba na nag-aatas sa lahat ng elected officials ng gobyerno na sumailalim sa hair follicle drug test. Ito yung kondisyon na imposible. Ito yung kondisyon na halata pong nagpapalusot lang. Ano namang kinalaman ng mga elected officials dyan sa hamon mo? Actually, ikaw nagsimula nito. Tapos hindi mo pala kayang panindigan. Sabi dito, huwag basta maghahamon. Pipiliin mo rin ang hahamunin mo, baka patulan ka. Ay, ang nangyari. Pinatulan ni General Torre. Kahiya-hiya. Biro mo, ibigay mo pang kondisyon ay hair follicle test ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Nakakahiya talaga. Nakakahiya mga kababayan. Nakakahiya itong si Baste Duterte. Kasi okay lang sana kung ikaw ang hinamon pero ikaw ang naghamon Ay yabang-yabang mo Tapos atras ka. Atras yan mga kababayan
Sabi ng mga DDS, hindi umatras. Tanga ba kayo? Bobo lang, hindi makakaintindi doon sa sinabi ni Baste. Nagpalusot lang yan. At talagang ayaw lumaban kay Tore. O, basahin natin ilang komento na ating mga kababayan. Urong ang betlog. Nung tinanggap ang hamon at siya pa ang nagdemand ng kondisyon, ha 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 ha. Magkakaparehas lang silang mga anak at ama. Jet ski, bloodbath, suntukan. Ayan. Unahin muna niyang i-practice yung mga opisyal ng Davao City Hall kasi siya, kasama siya, hair follicle test din bago yung iba. Hindi, ang dapat talaga, kung magkakaroon man ng drug test, yung dalawa lang, si Tore at si Baste Duterte. Kasi sila lang naman ang involved sa laban eh. Ba't dadama yung presidente? Dadama yung iba pang elected officials? Diba? So napakalinaw na ito'y pag-atras, natakot, naduwag. Kaya sabi ni Jerry Baha, sayang ang tato. Wala. Sabi ko na duwag yan, bunganga lang matapang, hambog. Wag nang magamon kung atras din pala. Naghamon, pinalagan, sabi ko na Barbie. Sayang mga tattoo mo, Baste. Dapat kilay na lang pinatattoo mo para suplada ang dating. Grabe naman kayo. Parang yung hinamon mo ng boxing si Pacman pero condition mo, ipadractice mo na si Mami D. May sayad talaga ng magkakapatid. Lahat po ng comment dito talagang batikos kay Baste Duterte. Yung unang nagamon ng suntukan, umurang ang yag balls, Baste natakot. So yan mga kababayan, yung update natin. Talaga pong binabatikos itong si Baste Duterte. At sabi nga, may mga nakikita akong post word of the day, sayang ang tato. So hindi pala ibig sabihin na ikaw ay may tato, ibig sabihin matapang ka na. Yung iba may tato, nagtatapang-tapangan lang. Grabe. At sigurado marami pa batikos ang aabutin na ito ni Baste Duterte hanggat siya ay hindi kumakasa. Dapat wala nang mga kondisyones, Baste Duterte. Total, ikaw naman nagsimula, panindigan mo. Diba ngayon lumalabas na takot ka, naduwag ka. Umurong daw ang yag balls mo. Nako. Ayan na, ang sunod-sunod. Marami pa yan mga kababayan, abangan ninyo. Pag-uusapan natin yan dito po sa ating YouTube channel. Okay, so muli, salamat dito po kay Martin Romales maging sa Tingog Party List sa kanilang pagtulong sa ating mga kababayan. Yung mga DDS, yung mga DDDs, galit na galit sa ayuda. Ngayon, baka kayo pa nauunang pumipila sa ayuda. Di ba? Maingay, ayaw namin ng ayuda. Pero pagdating ng ayuda, sila pa yung unang pumipila. Mga ugok yung mga didilis na yan ito naman po ay pagtulong ng Congress of the Philippines, mga kababayan, para po sa nasalanta ng bagyo. So maraming salamat po dito po sa Congress, sa pangunguna po ni Martin Romualdez. At syempre, Mayor Baste, sayang ang tattoo mo. Meron pa, pwede ka pang magbago isip mo. Tigilan mo na yung mga kondisyones na hair follicle test. Ang tagal na yan Hanggang ngayon, di pa kinakamubon dyan sa hair follicle test na yan. Pakita mo yung tapang mo. Total, ikaw naman nagamon. Sige nga, gulpihin mo nga yung unggoy na sinasabi mo. baka yung unggoy na yun na sinasabi mo, ang gumulpi sa'yo. At umiyak-iyak ka dyan sa Gedli. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.